Good morning. Birthday ni Tano few days ago. Nag-staycation kami sa The Monarch Hotel sa Munich, Germany. Sabi ko nga sa asawa ko ay siya nang pumili ng hotel na gusto niya. Sabi niya ay nag-book siya ng isang hotel sa Munich. Kahit nga nalalayuan ako ay sabi ko okay lang. Mas prefer ko sana sa Frankfurt kasi mas malapit lang sa lugar namin. Birthday naman niya ngayon kaya pinagbigyan ko na kung anong trip niya. Time out muna sa Bardagulan. So pagpasok nga namin dun sa room, hindi niya masyadong na-meet yung expectation ko. Medyo may pagka-Victorian yung style ng hotel. After namin may nagay-gamit namin sa room, pumunta na kami sa restaurant para mag-dinner. Medyo napaaga nga ang punta namin kasi 6 PM pa daw sila mag-serve ng dinner. Kaya ayun, bumalik na lang kami sa room at nag-intay ng alas 6. Medyo atat lang ako kasi gutom na ako. Hindi kasi kami kumain ng lunch at medyo nahihilo na rin ako. Eksaktong alas 6 ang punto ay bumalik na kami sa restaurant para mag-dinner. At yarn, gutom na talaga si ate mo. Pagpasok namin ay marami ng guest na kumakain. Nag-order muna ako ng drinks at tomato soup. Apple juice ang in-order ko at kay Habi naman ay beer. Una na nga nilang sinerve yung tomato soup. Grabe, ang sarap niya. 10 out of 10. Tumating na rin yung in-order kong isang buong pizza para kay Riri. Yan lang ang pagkain sa menu na feeling ko ay kaya niyang kainin. Alam mo na, napakapihikan. Pagkatapos kong kumain ng soup ay dumating na yung in-order naming main course. Duck breast with red cabbage ang order ko. At of course, kay Habi naman ay schnitzel. Yan ang pambansang ulam niya. Favorite niya talaga yan. Parang yan lang ang alam niyang pagkain kasi kahit saang lugar at restaurant kami pumunta, ayan lang ang paulit-ulit niyang in-order. Walang iba. As in. Sabi ko nga i-try naman niya yung ibang pagkain sa menu pero ayaw niya talaga. Sana pala ay nagluto na lang ako sa bahay at binaon ko para sa kanya. Kaya ko rin naman niyang gawin. Okay lang naman yung lasa yung in-order kong duck breast. Medyo makunat pala ang karne ng pato. Kung i-rate ko siya ay 7 out of 10. Kasi feeling ko hindi ako nabusog. Hindi ko rin in-expect na makunat yung karne niya. Tapos na nga kami kumain ni Tano pero si Riri lumalantak pa ng pizza. Nung mag-order nga ako ng pizza, sabi ko dun sa waiter ay take out namin yung matitira. Sabi ko nga ay baka isang slice lang ang makain niya. Pero nagulat ako, halos maubos niya lahat. Paano yung gulat Charot. Ayan na nga at pinabalo na namin yung 2 slices ng pizza na natira. Of course, hindi kompleto ang dining experience ng mga Pinoy kung hindi ka mag-Sharon. Pagkatapos kumain ni Rira, bumalik na kami sa room. Magpe-prepare kami kasi gusto namin mag-swimming sa indoor swimming pool. Gusto talaga namin makapag-relax kaya dito nag-book ng hotel si Tano. Gusto ko rin sana magpamasahe kaya lang pagdating namin sa loob ay sarado pala. Hindi nga napansin ng asawa ko na kapag Lunes pala ay sarado yung spa. Gusto na namang bumuga ng apoy ng dragon. Sabi ko nga bakit baga hindi mo chinek? Gusto ko talaga magpamasahe at masasakit ang aking likod. Ayan na nga at nakabalik na siya galing reception. Nagtanong siya kung open ba yung swimming pool. Fortunately, open naman yung indoor swimming pool. Yun nga lang, sarado talaga yung spa. Binihisan ko na nga si Riri ng kanyang swimsuit. Bawal kasi mag-swimming nang hindi naka-proper attire. Sabi ko nga ay talaga mag-enjoy si Riri kasi first time niya mag-swimming sa malaking swimming pool. Pagkatapos ko siyang bihisan ay ako naman ang nag-prepare. Lumabas na rin siya kasama ng daddy niya. Ay, syempre, hindi ko na ipapakita sa video ang aking pagbibihis at baka tayo ma-MTRCB. Charot. Ayan na nga at papunta na kami sa swimming pool. Nilingon pa nga niya ako at akala niya hindi niya ako kabuntot. Dire-diretso nga ang lakad niya at munti ka na siyang lumampas. Riri, Oh, come here. Wait, wait, come here. Here. Go, go, go. You want like it? Nung una nga ay nag-i-enjoy pa siya. Ilang minuto lang yata ang lumipas ay nag-iiyak na siya at gusto nang umahon. You know what, Riri? My goodness. what is the problem, Riri? Imbyar na naman ang lola mo, naloko talaga ako. Kaya ang ending ay bumalik na kami sa room. Meron kasing babaeng natutulog dun sa loob ng swimming pool ay sa sobrang lakas ng iyak ni Rire, baka magising yung guest kaya lumabas na kami. At napagod siguro ang bata ka ay iyak bayan at nakatulog ka agad. Syempre, banding time with hubby naman. Uminom lang kami ng konti at nagkwentuhan, pagkatapos ay natulog na rin kami. Napagod kasi kami sa layo ng biyahe. Sabi ko nga sa kanya, next time dapat sa malapit na lang. Ayan, we're getting ready to sleep na. Si Riri tulog na tulog pa rin. Ayan, lights off na.
na. It's the last day of our staycation. Naglinis muna ako ng room bago kami mag-check out. Yung mga gamit naman namin na inilagay na ni Tano sa sasakyan. Para pag mag-check out kami, wala na kaming dala-dala sa lobby ng hotel. Nasa garage pa nga siya at iniintay namin siyang bumalik para makapag-breakfast muna kami bago kami mag-check out. Libre kasi yung breakfast sa hotel kaya kakain muna kami. Para naman hindi kami magutom, malayo-layo pa ang aming biyahe pa uwi. Kapag breakfast talaga sa mga hotel, ay hindi ko yun pinapalampas. Kasi ewan ko ba, iba yung feeling. Parang feel na feel mo talaga na nasa bakasyon ka kasi paggising mo, bababa ka na lang ng restaurant ng hotel tapos kakain ka na lang. Parang 'di ba, hawak mo lahat ng oras mo kasi wala kang ibang gagawin sa umaga kundi gumising at kumain. Ayan na nga yung mga sinaserve nilang pagkain for breakfast. Ako yung kumuha ng pagkain naming tatlo at si Tano naman ay nakabantay kay Riri. Hindi talaga pwede magsabay-sabay kaming kumuha ng pagkain at talaga namang takbo ng takbo si Riri. Napakarami pa namang guest na kumakain, baka makabasag siya. Siguradong kaming pagtitinginan ay talagang nakakahiya. Medyo sumama nga yung pakiramdam ko kagabi kaya iinom ako ng tea ngayon. Ito nga pala yung mga kinuha kong food. Ito yung typical breakfast ng mga European. Kumuha ako ng salami saka fruit salad. And of course, hindi mawawala ang makunat na tinapay. Makunat talaga as in. Pagkatapos mong kumain na talagang mananakit ang iyong panga. Tayo pa namang mga Pinoy ay mahilig sa mga malalambot na tinapay. Ang mga European naman ay talagang bread is life. Talagang bet na bet nila yan kahit makunat. Pag ikaw ay pustiso ang ngipin ay kayo wag pabilis-bilis ng kagat at talagang bongkay. Sa ilang years ko nga na pag-stay dito ay talagang nasanay na rin ako sa makunat na tinapay. Masarap naman siya at fresh talaga nilang binibake araw-araw. Dito lang talaga ako nakakita ng iba't ibang klase ng makunat na tinapay. Meron pang sobrang lalaki, siguro tig 1 kilo yun. Tinatapos ko nga lang kumain ng dessert at mag-check out na rin kami. Syempre, nakapag-sharo na ako niyan, mga te. Sabi ko nga, diba, hindi kumpleto ang dining experience nating mga Pinoy kung hindi ka mag-sharon. Pagkatapos ko nga kumain, ay pupunta na kami sa reception para mag-check out. Medyo ang bigat ng bag ko, mga te, talagang pinuno ko ng mga leftover food namin. Sabi nga ng asawa ko, ay bakit hindi yung malaking bag ang aking dinala at para marami pa akong mailagay. Habang nag-check out si Tano, ay nakabantay lang muna ako kay Riri. Baka kung ano namang masira, mabasag niya. Ayan na nga, at gusto na namang buhatin yung halaman. Buti na lang, at napansin ko kaagad. Dapat talaga ay palagi nakatutok ang mata kahit saan siya pumunta. Bayan na nga, at 1 segundo lang ako nakalingat ay kumaripas na ng takbo si Riri sa likod ng reception ng hotel. Ay syempre, ang inahin na may talagang bilis-bilis sa paghabol ay pagka tagal namang mag-process ng receptionist ng pag-check out, malilibot na ni Riri ang buong lobby ng hotel. At gusto pa nga makipaglaro ng peekaboo dun sa lalaking receptionist. Kung saan nga siya tumakbo ay talagang nakasunod ang ina. Hinahayaan ko nga lang siyang mag-ikot-ikot at para siya ay mapagod para makatulog siya sa biyahe. Pansin ko nga ay parang napapagod na siya. Tingnan mo at saka tatakbo ay umupo na sa sahig. Hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on our next vlog.